Hello mga biyista, magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Kung nasan man po kayo ngayon ay welcome back na naman po sa aking channel. Ngayong araw ay samahan niyo po akong pasyalan ang dalawang pinakadinadayong lugar dito sa probinsya ng Alhasa sa bansa ng Saudi Arabia. Buong akala ko ang probinsyang ito ay hindi maganda. Ang akala ko nga noon ito ay disyerto, bulubundukin at di kaaya-aya. Pero nang ako ay makarating dito ay labis akong namangha dahil wala itong pinagkaiba sa syudad. Napakalalaki, napakaluluwag at napakalilinis ng kalsada rito. Marami rin dito ang mga gusali at establishmento. At magaganda rin ang mga tahanan o ng mga kabahayan dito. Kaya di nakakapagtaka na sa probinsyang ito ay maraming dumadayo at marami rin ang mga taong gustong manirahan dito. At hindi pa po dyan nagtatapos mga biyahista. Dahil dito sa lugar na to matatagpuan ang pinakamatatandang pasyalan na kung ikukumpara sa Pinas ay ito ang bayan ng Ilocos sa lugar ng Bigan. At eto nga pala ang kanilang kakalsadahan papunta sa ating papasyalan. Nasa 9 na kilometro at 14 na minuto ang kailangan nating lakbayin upang makarating tayo sa ating pupuntahan. Pagbaba nga po natin sa overpass ay nandito na po tayo sa Saudi Arabia Railways, ang pangunahing train station dito sa bansa ng Saudi Arabia. Ito ay pinagdudugtong mula sa Dammam hanggang sa Kabisera, ang bayan ng Riyadh. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay malapit na tayo sa ating paroroonan mga biyahista. Pero bago tayo makarating, kung nagustuhan nyo po itong video na ito, ay maaari ko po bang hingin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pagsusubscribe sa ating channel. Nang sa ganoon, sa susunod na upload ay lagi na kayong kasama sa ating mga pamamasyal at sa ating paggala. Ngayon pa lang ay labis na ang aking pasasalamat mga biyahista. At nandito na po tayo sa pinakabayan ng probinsya. Ang pangalan ng ating pupuntahan ngayon ay ang Ibrahim Palace at ang Al Qasariya, ang pinakamatandang palasyo at ang pinakamatandang pamilihan dito sa bansa ng Saudi Arabia. Kung mapapansin nyo ay napakaraming gusali at pamilihan ang nakasara sapagkat nagpunta tayo dito ng alas 3 ng tanghali at inabot tayo ng sala. Ang sala dito sa bansa ng Saudi Arabia ay ang prayer time nila. Kaya nagsasarado sila ng tindahan upang magpunta sa masjid o sa simbahan nila. Kaya kung balak nyo magpunta ay mas mabuting alamin kung anong oras sila magdadasal o magsasala. At kung inyo namang tatanungin kung bakit ganitong oras tayo nagpunta ay sa kadahilan ng ganitong oras lang tayo bakante mga biyahista. Kaya agad na nating sinamantala. Nandito na nga pala tayo mga biyahista, kailangan na lang nating pumarada. At nang sa ganoon, makapaglakad-lakad na tayo at makagala. Maganda rin pala magpunta ng ganitong oras mga biyahista. Maraming bakante sa parkingan nila. Dahil nung unang punta natin dito ay hindi talaga tayo nakaparada. Pagkaparada natin ay wala na tayong inaksayang oras. Agad-agad na tayong naglakad upang makapunta sa ating gustong puntahan. Kailangan kong bilisan sapagkat ako'y kinakabahan. Baka kasi bigla tayong tawagan. At ito ang Souk Al Qasariya, ang pinakamatandang pamilihan dito sa bansa ng Saudi Arabia. Ang mga historian ay naniniwalang ito ay nabuo taong 1822. Ngunit ang mga lokal dito sa probinsya ng Alhasa ay nagpakita ng mga ebidensya at makasaysayang dokumento na nagpapatunay na ang pamilihang ito ay meron ng edad na 600 taon o 600 years. At ito po ay pinagtatalunan pa hanggang sa ngayon. So ayan, pasukin natin yung ibang parte rito guys. Tingnan nyo, makikita nyo itong tindahan nila, no? Tapat-tapat, tapos napakaliit lang ng pasilyo, no? Pero grabe, napakaganda rito. Ang ganda. Bagamat itong Souk Al Qasariya ay pinagtatalunan kung kailan pa ito nagsimula, ay hindi nila maitatanggi na ang gusaling ito ay isa sa pinakamatandang pamilihan dito sa bansa ng Saudi Arabia.
Ang lugar na ito ay gawa nga pala sa putik o sa luwad mga biyahista. At merong 400 o 400 na pamilihan sa loob nito. At ang UNESCO ay binigyan ang kahalagahan nito at itinanghal na World Heritage Site noong 2018. So yun, sarado pa talaga, no? Ilan lang yung nagbubukas ngayon dahil prayer time pa. Kaya ganito, marami pang nakasara. Pero maya-maya lang guys, pagtapos ng prayer time, magbubukas na lahat sila. At dahil marami pa ang nakasara, ay agad na tayong lumabas mga biyahista upang tayo ay makapunta sa isa pa nating balak na makita. Walking distance lang pala ang ating susunod na destinasyon mga biyahista mula sa pamilihan ng Alcasaria. At ito ang Ibrahim Palace, ang isa sa pinakadinadayo ng mga turista dito sa bansa ng Saudi Arabia. Ang palasyong ito ay tinayo kasama ng kanilang moske sa loob mula pa noong 1555 AD. Ang kastilyo pong ito ay gawa sa pure mud o sa madaling salita ay purong putik. Ang palasyo ng Ibrahim ay isang makasaysayang kastilyo at kuta na matatagpuan dito sa Al-Hufuf, Al-Hasa, Eastern Province ng bansa ng Saudi Arabia. Ito rin po ay pangunahing pamana ng arkitektura mula pa nung panahon ng Ottoman Empire. Nagsilbi rin po itong Turkish military barracks bago ito maagaw at makuha ni Haring Abdul Aziz Al Saud noong ika-13 ng Abril 1913. So yun, makikita nyo guys, no? Ito talaga ay yari sa clay o sa putik, no? At ito, tuwing may nalalaglag ay nire-renovate nila ito. At ito yung ginagamit nila pang renovate. Siyempre, gawa sa putik, kaya ibabalik sa putik, no? Hindi naman pwedeng gawa sa putik tas tatapalan nila ng semento. Hindi na maganda yon. So ayan, nire-restore nila paunti-unti pag nasisira guys. So ayan, marami nang tinatapalan. So ito po ang Ibrahim Palace. Ayan. Now close ha. So ayan, pwede naman sanang pumasok dito. Pero ngayon, marami silang ginagawa. Kaya pansamantalang nakasara po ito. Ayan, dami nilang ginagawa guys. Next time papasukin natin yan pagdating ng araw na pwede nang pumasok. So ito yung isa sa entrance ng Ibrahim Palace. Yan, sana nga pwede man lang sumilip sa loob. Pwede man lang sanang makita o matignan yung loob. Assalamualaikum. Can I video only? Video? Ata? Mapi? Okay. Syukran. Papaalam sana tayo, no? Kaso hindi pwede. So hindi na natin pipilitin pag hindi pwede. Sinubukan nga pala nating magpaalam at pumasok sa loob mga bihista. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi natin to nagawa. Kaya bumalik na lang tayo upang kumuha ng mga litrato. Syukran. Okay? Syukran. Sir, syukran. At pagkatapos nating magpalitrato ay agad na nating kinuha ang sasakyan upang makauwi na dahil tayo na ay tinatawagan. At habang nasa daan ay labis ang ating kasiyahan dahil kahit papano ito ay ating napuntahan at napasyalan. Habang binabagtas ang daan ay gandang-ganda talaga ako sa lugar at kapaligiran. Sana sa susunod ito ay ating mabalikan. Nang sa ganon ay maikot natin ito ng buo at mapuntahan pa natin ang mga hindi pa natin napapasyalan. Dahil sigurado ako na marami pang magagandang lugar dyan. At pasensya na kayo dahil sa oras tayo medyo nagkulang. Babawi ako sa inyo pag may pagkakataon pa tayong makabalik dyan. At pagkaraan lamang ng ilang minuto ay nakauwi na nga tayo. Nandito na tayo sa lugar ng tinutuluyan ko. Kaya ito, magpapaalam na uli ako sa inyo mga biyahista. Maraming salamat po uli sa inyong panunood at sa pagsama. Ingat po kayo lagi mga biyahista. Bye-bye!